Okay, isang magandang gabi dito sa New York, magandang hapon sa California, magandang umaga dyan sa Pilipinas. At sa lahat ng makakapakinig nito, nawa ang pagpapala, gabay ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, ng ating maranasan sa ating patuloy na pag-aaral. Higit sa lahat dito sa Revelation chapter 9. Maraming mga pag-aaral ng ginawa nito, pero parang bihira lang yata ang nag-aaral nito. Tayo, kagaya natin ng mga pangkaraniwang mga members. So talagang ang nag-udyok lang sa atin mag-aral ay ang Banal na Espiritu. So bilang mga magka-classmates, ipag-pray natin, pag-pray si Kuya Epi, pag-pray natin ang bawat isa, pag-pray natin lahat ng mga kapakinig nito kasi ilalagay natin ito uli sa YouTube. Kumusta na kaya si Brother Lowen? Hindi natin ako kumusta yon. Pero sana ay may development ang kanyang paggaling. So nandito tayo ngayon sa part 2 ng Revelation chapter 9, kung paano nag-umpisa yung mga Muslims, ano naging role nila sa pag-maintain ng bayan ng Diyos. Bakit pumasok? Kumisan kasi medyo pag nalaman ng mga Muslim ito na meron pala silang role kung paano na-preserve ang Christianity sa pang-aapi ng papacy, mas ma-appreciate nila ito kasi nag-aaway ko minsan ng Kristiyano at Muslim dahil sa pinapaniwala ang Diyos. Pero pag nakita natin talaga sa Bible, nakasama pala sila dito sa hula, mas pa-appreciate nila na may bahagi pala sila sa gawain ng Panginoon. Dito natin makikita talaga ang Panginoon na hindi siya pumipili. So dito sa ating pag-aaral, alam naman natin na nandito pa lang tayo sa fifth trumpet. Wala pa yung ika 6 at 7. Ano? So yan. Itong locust, ito yung i-identify. Second part ito ng pag-aaral natin, Revelation 9, 1 to 12. Papasok tayo sa verse 11. Ano? So, dito tayo ngayon sa fifth trumpet. Verse 11 and hanggang pababa itong ating pag-aaral. Revelation chapter 9 verse 11, ang sabi dito, and they had a king over them. Ito yung mga locust, which is i-describe dito sa verse 11, the angel of the bottomless pit. Di ba nung una na pag-aralan natin yung bottomless pit, tapos yung angel na si Kristo, pero this time itong angel, ito yung king dito, the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon. Kuya Rafi, meron kang Bible dyan, kahit anong translation? Basahin natin Revelation chapter 9 verse 11. In the Greek tongue hath his name Apollyon. Okay. 9 verse 11. They had as king over them the angel of the abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, and in Greek, Apollyon. Pareho din, ano? Sa Proverbs chapter 30 verse 27, yung literal na mga locusts, wala silang hari. Pwede pa basa, Kuya Rafi? Proverbs chapter 30 verse 27. So dito makikita natin na ginamit talaga itong vision. Kasi sa literal na mga locusts wala silang hari. Pero dito yung locust sa Revelation chapter 9 may hari. Proverbs chapter 30 verse 27. Ikaw muna ang taga-basa dyan, Kuya Rafi, tsaka si Ate Nets, ha? Wala tayong kasama si Kuya Piper. Ewan ko lang si Sister Daisy kung makakasama ngayon. Okay, verse 27. The locusts have no king, yet all of them march in rank. So, lahat sila may ranggo, march up, kanya-kanya silang buhay.
dito makikita natin, this confirms that this locust and the trumpets are actually symbolic. So makikita natin na talagang dito sa Revelation, napakasarap pag-aralan yung mga symbols niya kasi dito naman ipinapahayag ng Panginoon kung paano sa pamamagitan ng pangitain, ng vision, tinupad naman ng kasaysayan ang hula na binigay ng Panginoon sa kanyang mga propeta. No? So this king's name in Old Testament Hebrew, Abaddon, ang meaning niyan, destroyer. Sa New Testament naman, sa Greek, Apollyon, destroyer din. So alam natin na si Satan is the desolating king of the Old Testament and the destroyer. He is the angel of the bottomless pit and he rules through his earthly representatives. Meron siyang sarili niyang agency. Ano? So Satan is a destroyer, Christ is the restorer. Kung mababasa natin yung John chapter 10, tinutukoy ni Kristo ang kanyang sarili na he is the good shepherd. At yung good shepherd ay nagbibigay, he laid down his life for his sheep. Pero yung magnanakaw, the thief come to kill and destroy. Yan yung si Satan. Okay, isa ito sa mga quotation sa Christian writer, Medical Ministry, page 21. So Satan is a destroyer, Jesus is the restorer. Ngayon dito sa verse 11 ng chapter 9, the first woe is past. Kasi tatlong woe ito magkasunod. Behold, two woes are still coming after this. So titingnan natin kung yung map ng pag-umpisa sa Islam, yung the Ottoman Empire. So kita natin dito, nasa internet naman ito Constantinople, nandito yung color coding natin. Yung year, padami sila ng padami. Light color, tapos medyo light orange, tapos light red hanggang naging red. From 1300 to 1359, yan yung sa survey sa history. Turks, Ottoman Turks. 1359 to 1451. Tapos 1451 dumami sila ng dumami. Ito yung sabi ni Gibbons, Decline and Fall of Roman Empire. The gracious endorsement of the Turkish Sultan announced his own supremacy and approaching downfall of the Eastern Empire, yung Eastern Roman Empire. Titingnan natin ito sa verse 13. Diba fifth angel yon, fifth trumpet. Sa verse 13, the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God. So nandito yung sixth angel, nagpatunog ng horn. Mula yung meron siyang tinig na mula sa apat na horns, sungay of the golden altar. Di ba yung golden altar merong four corners yon, which is before God. So nandito na tayo ngayon sa sixth trumpet. Ayan. Itong sixth angel saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. Verse 15. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour. So, meron na naman timing dito, hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men. Nandito naman tayo sa third part. Kuya Rafi, pwedeng pabasa sa'yo yung verse 15, Revelation chapter 9, verse 15. Titingnan ko kung yung translation dyan, kung
Halos pareho. Nine 15. So the four angels who had been prepared for the hour, the day, the month, and the year were released to kill a third of mankind. The hour, the day, the month, and a year. So nandito yung timing. Pero titingnan natin ito sa liwanag ng prophecy. Kasi remember yung prophecy, titingnan muna natin, Kuya Rapi, ikaw muna ang tagabasa natin yan, ha? Mm-mm. Kung paano yung days sa prophecy o pag kinonect natin yung day or time sa prophecy. Pwedeng pabasa ng Numbers chapter 14 sa Old Testament verse 34. Si Atinets, Ezekiel chapter 4 verse 5 and 6. Numbers 14:34 verse 34. Si Atinets, Ezekiel chapter 4 verses 5 and 6. Numbers 14, verse 34. According to the number of the days in which you spied out the land, 40 days, a year for each day, you shall bear your iniquity 40 years, and you shall know my displeasure. So, at each day for a year. Yan yung biblical interpretation ng day. So, sa atin, yung literal day sa prophecy is equivalent to 1 year. Atin, let's pwedeng pabasa ng Ezekiel chapter 4 verses 5 and 6. Ezekiel chapter 4 verses 5 and 6. I have assigned you the same number of days as the years of their sin. So for 390 days, you will bear the sin of the house of Israel. Wow. After you have finished this, lie down again this time on your right side and bear the sin of the house of Judah. I have assigned you 40 days, a day for each year. May meeting yata si Kuya Piper. So dito, makikita natin na sa biblical prophecy, yung isang araw ay isang taon. So hindi tayo magugulat na pag dito sa Revelation chapter 9 verse 15, itong timing, kung paano ito natupad doon sa mga Turkish, sa mga Arabs. Tingnan natin, ano? Hour, 1 hour, 1 day, 1 month, and 1 year. So mula nung the fall of the Ottoman Empire, mula nung July 27, 1299 to July 27, 1449, 100 years torment. Dito nag-umpisa yung Islamic Ottomans, first attack of Eastern Rome. Tapos dito, to sa gitna, Christian Eastern Rome recognizing Islamic Ottoman Authority. Pumasok sila dito. So July 27, 1491, papunta ng August 11, 1840. Exactly 391 years and 15 days. Titingnan natin, isa-isahin natin yan, no? Yan. So 1 hour, yung nakita natin dyan, no? Tingnan mo yung verse 15. 1 hour. So that is 1 over 24 or 1/24 of a year. That is 15 days. Yung 1 day, 1 year. Yung 1 month sa Jewish calendar or biblical calendar, 30 days. So yung 30 days is 30 years. Ngayon yung 1 year, 360 years. Ang total niya lahat ay
391 years and 15 days. Nakuha natin mga kapatid. So, accurate yung number ng prophecy ng Bible. Dito natin makikita na yung pag pinag-aralan natin yung Bible, hindi lang siya hula-hula, hindi lang siya yung sariling interpretation. Kaya sinabi ng Bible na walang tinatawag na personal interpretation. Ito talaga ay revelation ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Tayo naman na mga ngayon na naka-benefit na meron tayong mga Bible ngayon, privilege natin ito mag-aral. Lalo na itong prophecy. Kasi maganda na pinag-aaralan natin si Jesus, pero dapat si Jesus din yung bida dito sa pinag-aaralan natin. So merong mga lingkod ang Panginoon na ginagamit niya para sugpuin at i-preserve ang kanyang bayan. So dito makikita natin, yan yung malaking malaking picture. Verse 12, one woe is past, and behold, there come two woes hereafter. Ngayon, tingnan natin tong isa sa mga Christian authors, Hiram Edson, The Time of the End, 1849, page 8. The Advent movement, what the power of steam is on the railroad locomotive. Tinutukoy niyo yung train. So from 11th day of the August 1840, the Advent caused a message or angel carried on its way with a greater power than ever before. So nagpe-prepare na pala ang Panginoon ng message sa next time pag natapos natin itong Revelation chapter 9, papasok tayo doon sa angel na nakatayo yung paa sa dagat, yung paa sa lupa. Kaya mas maganda yung exegesis, is chapter by chapter yung pag-aaralan natin. Although ang pag-aaral ng Revelation is by 7 trumpets, 7 angels, 7 churches, 7 last plagues, puro 7 7 beatitudes. Pero mas maganda na makita din natin yung sunod-sunod kung paano ito na nangyayari. Okay? So, balikan natin yung verse 13 to 15. And the sixth angel sounded, and I heard voice from four horns of the golden altar. Good evening, Kuya Pipes. Sorry Hindi, okay lang. Tapos na meeting namin. Kanina pa kayo? 10:33 kami nag-umpisa. To be exact. 10:33? 9:33. 10:33 sa Pilipinas. So, saying to the sixth angel, and had a trumpet, loose 4 angels which are bound in great Euphrates river. And the 4 angels were loosed and prepared for an hour and a day and a month and a year. Tapos, verse 16, and the number of the army of the horsemen were 200,000. Tama ba itong numbering ko dito? And I heard the number of them. Tama ito, Kuya Pipes? 200,000. Tulog na yata si Kuya Piper, inaantok. Kuya Pipes, nakita mo yung number? Oh. Tama ba ito? 200 million. Tama yan. Wow. So di ba yung first part natin, yung Revelation chapter 9, nakita na natin yung mga Arabs. Sila yung locusts, sila yung mga scorpions. Dito, iba na naman yung karugtong pa ito siya ng pag-describe ng mga lingkod ng Panginoon kung paano niya gagamitin ang mga ito. So,
The myriads of Turkish horse overspread a frontier of 600 miles from Taros to Erzurum, and the blood of 130,000 Christians were a grateful sacrifice to the Arabian prophets. Galing ito mga kapatid kay Gibbon Decline and Fall of Roman Empire. Ngayon dito sa verse 17, ito na yung pinakamatinding description dito kasi may kanina may numbering, may timing. Dito naman color coding. Titingnan natin itong color coding, ito importante ito. And thus I saw the horses in vision, and them that sat on them having breastplates of fire, red, itong jacinth, tapos blue, and brimstone, ito naman yung yellow. And the heads of the horses were as heads of lions. So makita natin dito na symbolic talaga ito. And out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. So titingnan natin paano ito siya nag-connect dito sa tinatawag natin dito sa Ottoman, yung mga Arabs. Tingnan natin itong picture mga kapatid. Red, blue, breastplate of fire, jacinth, and brimstone. Tingnan natin yung 1828 Ottoman Imperial Navy Galleon Cheese Marine Corps. So ito yung plates nila. Ito yung mga uniform. Navy Admiral 1840. Yan yung sombrero nila may red. Tapos yellow. So Yush Bashi, ito yung captain. Blue naman ang sa kanya. Tapos itong mga Galleon G's Marine Corps, sila yung red from 1828, 1840 to 1850. Nandyan yung mga, makikita nyo yan, pwede nyo i-check up doon sa mga makakapakinig nito o kailan nila makapapakinig. Makikita nyo yung mga uniform na ito. Biro mo yung sinulat ni John the Revelator, ito pinakita ng Panginoon noong 94 AD. Between 94 AD to 2000. 200. Diyan yung time na yon na pagbigay ni John. Ang tagal na tapos umabot ng 1816 mula ng 1200 to 1800 itong mga to. Yun yung uniform nila. Tapos on basic corporal. So ito naman 1840 till 1853 Ottoman army uniforms, music bands and flags. So ito naman yung suot ng mga yung sa banda, 'di ba? Pag mga army meron silang drum and bugle corps. Ito naman yung sa kanila. So fit talaga yung description ng Bible doon sa ginamit ng Panginoon ng mga tao ito. The rise and the purpose of the Ottoman Infantry 1840 plate 22. Makikita nyo ito sa sa internet. So hindi natin ito gawa-gawa. Internet ito lahat na pinagkunan natin ng materials. Ngayon, nandiyan yung dalawa. Dove is quoted in Eliot Horry Apocalyptical chapter 7 page 508. Pwede nyo kopyahin yan tapos hanapin nyo sa internet. From the first appearance, the Ottoman have affected to wear warlike apparel of scarlet. Nandito na Ito history ito hindi ito sa Bible itong Horry Apocalyptical book. Pero nag-fit siya yung history niya, yung sinasabi ko nga na yung kasaysayan, yung history, siya yung nagtupad ng hula ng Bible ng salita ng Panginoon. So Ottoman have affected to wear warlike apparels of scarlet, which is red, blue, and yellow. A descriptive trait. The more marked
from its contrast to the military appearance of Greeks, Franks, Saracens, that's Arabs, who were contemporary. Tindi pala nito mga kapatid, ano? Tingnan naman natin to. Si Sa'adidin's Diadems of Histories cited by Dr. Keith, Apocalypse, Volume 2, page 46. Kaya mong basahin, Kuya Rafi? Mm. Sige nga. More on reading muna tayo ng history ngayon, ha? The Muslims placed their cannon in an effective position. The gates and ramparts of Constantinople were pierced in 1,000 places. Wow. The flames which issued from the mouths of these instruments of warfare of brazen and fiery jaws cast grief and dismay among the miscreants. The smoke which spread itself in the air rendered the brightness of the day somber as night, and the face of the world soon became as dark as the black fortune of the unhappy infidels. Grabe, no? So, sila talaga yung dinescribe para sugpuin nila yung persecution ng papacy, ng Little Horn, ng political and ecclesiastical Rome. Sa verse 18 naman. Kuya Pipes, ikaw naman, Kuya Pipes. Verse By 18. these three was the third part of men killed by the fire and by the smoke and by the brimstone which issued out of their mouths. The volleys and lances and arrows were accompanied with the smoke, the sound and the fire of the musketry and cannon. The long order of the Turkish artillery was pointed against the walls, 14 batteries thundering at once on the most accessible places. The fortifications which had stood for ages against hostile violence were dismantled on all sides by the Ottoman cannon. Pero pa? Wow. Sige. Many breaches opened, and near the gate of St. Romanus, 4 towers leveled with the ground. From the lines, the galleys, and the bridge, the Ottoman artillery thundered on all sides. The camp and city, the Greek and the Turk, were involved in a cloud of smoke which could only be dispelled by the final deliverance of destruction of the Roman Empire. Ay. Hindi, no? Tuloy mo, Kuya Pipes. The double walls were reduced by the cannon to a heap of ruins. The Turks at length, rushing through the breaches, Constantinople was subdued, her empire subverted, her religion trampled in the dust by the Muslim conquerors. Grabe. Muslim talaga. Pero ito, tandaan natin, ano? Kagaya ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 1, hindi niya kinapture yung Judah dahil sa kanyang power. Yun ay binigay ng Panginoon dahil nga didisiplinahin ng Panginoon ang kanyang sariling bayan. Kaya mababasa nyo sa verse 2 ng Daniel chapter 1, and the Lord gave to him, doon kay King Nebuchadnezzar, King Joachim and Judah. So ang Panginoon nagbigay kasi didisiplinahin niya. Dito, hindi dahil magaling yung Muslim, pero ginamit sila ng Panginoon. Kasi na-over na yung pag-persecute ng Little Horn. Sa Daniel chapter 7. Okay? So ngayon, titingnan natin dito sa verse 19. Si Ate Nets naman. Ate Nets. Kasi baka antokin si Ate Nets. Sabi, ito si Kuya Epi, hindi ako binibigyan ng bahagi. Parang naka-uniform si Kuya Piper tsaka si Kuya Rafi, ah. Oo nga, no? Oh. Nakapang Thanksgiving, ah. Oo, naka-uniform nga. Mukhang nag-usap kami ni Kuyang, eh. Pagdating na ko. Malamig. O, basa na. Okay, verse 19. For their power is in their mouth,
and in their tails, for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt. So, itong mga nakita natin itong power in their mouths, authority. Napag-aralan na natin yung tails, no? Yung tails nila were like unto serpents. Earlier nakita natin yung tails nila parang tail ng scorpions. Dito naman serpents and had heads. With them they do hurt. Tingnan natin. 'Di ba yung authority, power, authority, government authority. Romans chapter 13 verse 1, na yung mga nandiyan sa government, ang naglagay sa kanila, kagaya ni King Nebuchadnezzar at ang mga hari, ang Panginoon ang maglagay, siya ang tatanggal. Di ba yun yung sabi ni Daniel? Ganon din dito yung mga government. Kaya pag may mga election, ipagpe-pray lang talaga natin. Huwag na tayong sasama ng yung Debate. kampanya. O dito tayo kay ano kasi ito ipag-pray bilang mga Kristiyano, ang role natin sa election ay mag-pray. Kung ano man ang result niyan, siyempre yung kaaway hindi yan magbibigay. Hindi ko alam kung napag-aralan natin yung Daniel chapter 11, yung King of the South and King of the North. Iisa lang yung pinanggagalingan na power nun. Pinag-aaway. Kagaya dito sa Amerika, 'di ba dalawa yung parties dito, Republican tsaka Democrat. Democrat, oo. So kung ano man tayo, hanggang doon lang tayo, anong paniniwala natin, ipag-pray natin sila kasi Panginoon magbibigay. Siguro basahin natin tong Romans chapter 13 verse 1. Kuya Piper, 13 verse 1? para makita natin yung 13 verse 1. Kuya Rafi, pa-prepare ng Exodus 14:16, si Ate Nets, Revelation 13:15. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So saan galing yung power? Galing sa Panginoon. So hindi sinakop ng Muslim yung Rome, Eastern Rome tsaka Western Rome dahil magaling sila. Pinanukala ng Panginoon yon kasi sa sobrang tindi at sama ng panukala ng kaaway, ginagamit niya na agency. Kawawa nga yung mga taga Rome kasi hindi naman nila alam eh. Kagaya ni Pilate, di ba? As far as Pilate is concerned, hindi kailangan i-crucify si Christ. Pero nag-demand yung Jews na kailangan i-crucify. Napag-aralan natin yan, di ba? So kailangan nila magbigay ng dahilan bakit crucifixion ay hindi naman nagpa-practice ng crucifixion yung Jews. Ay yung Roman naman, hindi naman yung Roman government, hindi naman sila pwede basta-basta mag-crucify ng tao na walang kasalanan. Ay in-examine nila yung buhay ni Kristo. Sabi ni Pilate, wala akong nakitang mali o kasalanan sa kanya. So yung authority galing talaga sa Panginoon. Yung mouth, power or authority in their mouth, ang meaning nito, nation's voice. Di ba isa pa, kung sa Pilipinas ang tawag niya people's power. Sila yung nation voice or a leader or spokesman. Exodus chapter 4 verse 16, Kuya Rafi, at sa atin it's Revelation chapter 13 verse 5. Itong Exodus 4:16. He shall speak for you to the people, and he shall be your mouth, and you shall be as God to him. So pwede siyang nation's voice or leader, si Moses naman ang kinakausap nito, or a spokesman. Atin it's Revelation 13:15. He was given power to give breath to the image of the first beast, so that it could speak and cause all who refuse to worship the image to be killed. Yeah. So yun yung nation. Yung second beast, yung sea beast, ang power niya galing dun sa first beast, pero iisa lang ang nagbigay ng power niyan. Yung dragon. Ano? So yung tail, nabasa na natin na ilang beses natin pinag-aralan yung tail, yung head,
ay mga prophets ng Panginoon, pero yung tail, mga false prophets at mga false teachings yung tinuturo nila. Kuya Pipes, Revelation chapter 12 verse 4, Satan deceived 1/3 of the angels with his lies, his tail. Basahin ko. Please. His tail drew 1/3 of the stars of heaven and threw them to the earth. Yan. And the So, yun- dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. Yan. So nakita nyo kung ilan ang nadaya ni Satanas? 1/3 of the 1/3. angels. Doon pa yung sa langit. Tapos ipipersecute niya yung woman, time of persecution. Magbibigay siya yung the birth of the message of the world, bringing Christ to the world. So makikita natin yung Turkish, gumagamit sila ng horse tails standard. So nakakonect siya dito, no? Tingnan natin. Kuya Rafi, ikaw sa taas, si Ate Net sa baba. The ensign of 1, 2, or 3 horse tails that marks distinctively the dignity and power of the Turkish pasture. You So, already ulitin natin ha. Yan yung ano nila, horse tail. Yan. Si Ate Net naman sa baba. The recent overthrow of the Mameluke power in Egypt by the Ottomans, Turks had extended the shadow of the horse tails far along the coast of Africa. Wow. Kuya Pipes. Verse 20 tayo. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see, nor hear, nor walk. Wow. Ito yung point dito sa verse 20. Na yung mga hindi nakaranas ng hirap, na buhay sila, may panawagan pa rin. They should not worship devils. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, may warning pa rin ng Panginoon na huwag kayong sasali sa mga ganon. Devil worship, idols, kasama dito mga kapatid. Pag-aralan natin ito, no? Kung paano dinidistort ng kaaway yung mensahe ng kaligtasan. Una, yung Christmas na December 25, kasama si Santa Claus dyan. Deceive talaga yung mga tao dyan. Kaya kung mapag-aralan natin ito, hindi na tayo magpa-partake ng anumang, hindi tayo magja-judge mga kapatid, ano, yung mga tao, mga Christians na nagjo-join ng Christmas. Pero pag we are growing in grace and in the knowledge of Jesus Christ, dahan-dahan, ako matagal talagang struggle ko sa Christmas yan, Kuya Pipes, Ate Nets. Kasi syempre lumaki ako na sa bahay pag Christmas, tapos family time, uuwi yung mga pinsan galing sa Manila, galing Cebu, Manila. Doon sa bahay kami. So mga 2 weeks yan kasi December 15, second week, bakasyon na yan. Excited naman yung mga pinsan namin, pupunta ng Masbate, doon kami, mayroong mga exchange gift, naghahanda. Masarap may mga luluto. Yung tinatawag natin na Noche Buena, 24 ng gabi, magluluto kasi Christmas na mamaya. Tapos December 25, talagang holiday yan. Talagang sama-sama lang kayo dyan. Christmas, exchange gift, kantahan, caroling. Kasama rin yung pagkabuhay ni Kristo. Distorted na naman ni Satanas. Yung mga itlog-itlog. Tapos yung tawag dyan Easter Sunday sa halip na Glorious Resurrection Day, nakakonect siya. Yung Valentine's Day. Yan, araw ng mga, lahat ng mga background dito, puro ito mga pagans.
na maganda tingnan pag sinabihan natin yung mga Christians ngayon, lalo na yung mga hindi masyado nag-aaral ng Bible pero mababait, pag sinabihan natin sila na magganito, magdaramdam ng sakit sa damdamin. Pero dito nananawagan talaga ang Panginoon na they should not worship devils, idols of gold, silver, brass. Kasama na dyan yung mga prayer sa mga patay, patay na pinagpipray pa. Hindi tinuturo talaga ng Bible yan. Pero yung mga gumagawa niyan mga kapatid, deceive sila. So tayo na binigyan tayo ng Panginoon ng liwanag, tayo yung mag-i-explain sa kanila sa time ng ready sila o Bible study. Kasi kumisan, pag may mga patay, sa halip na i-comfort natin yung family, linelecturean natin na patay, wala nang, binibigyan natin ng Bible study. Hindi sila ready sa ganun at the time na may mga namatayan. So dito, ang galing ng Panginoon dito sa verse 20, kasi yung mga hindi na dali, hindi na damay na isama sa yung mga natira, binibigyan sila ng pagkataon na wag na silang sasama dito sa mga worship na yan, ano? Okay. So, verse 21, Kuya Pipes. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. So, ito yung last part ng Revelation chapter 9 na study natin. Tinutukoy dito yung mga Muslims kung paano sila ginamit ng Panginoon galing sa Arabia. Inattack nila yung Eastern Rome tsaka Western Rome para mapigil yung persecution ng mga Protestant. So dito na tayo ngayon sa lesson. Si Kuya Rapi muna. Ikaw muna, Kuya Rapi, number 1 ha. What can we learn from Revelation chapter 9? Marami pa tayong malelearn. Ito yung nakuha natin. 1. We learn that God, in His providence, allowed Islam to arise and peak in power at the very time the papacy was seeking to destroy Protestantism in Europe. Islam distracted the papacy from its goal and through this preserved Protestantism. Wow. Okay, basahin mo na rin yung ano dito, yung history. Kasunod niya si Ate Nets tapos si Kuya Pipes. When a crisis arose in the affairs of the Reformation, and the kings obedient to the Roman See had united their swords to strike, and with blows so decisive that they should not need to strike a second time, the Turks, obeying one whom they knew not, Dali would lang ha. strike. Tingnan mo yung Turks. Nag-o-obey sila sa hindi nila kilala. Naalala niyo yung preaching ni Paul do sa Athens? Acts the- 17. To the God that we don't know. Sabi ni Paul, itong God na worship nyo, ito yung gumawa ng langit. So ito din yun. Tuloy, Kuya Rafi. The Turks. Obeying one whom they knew not, would straightway present himself on the eastern limits of Europe, and in so menacing an attitude that the swords unsheathed against poor Protestants had to be turned in another quarter. The Turk was the lightning rod that drew off the tempest. Thus did Christ cover his little flock with the shield of the Muslim. Wow. Grabe, no? So, pag malaman talaga ng Muslim ito sa history, na may bahagi pala sila ay lingkod din ng Panginoon, malungkot yan mga kapatid kasi yung mga Jews na convert sa Christianity, almost Rome na convert ng Christianity. Ngayon, hindi tumitigil ang kaaway, kailangan niya dayain ang kanyang tail. Dayain yung mga leaders ng mga Jews, dayain yung Roman Catholic doon sa Rome. Ang paniwala talaga na kagaya ni Saul na naging Paul, pinipersecute niya yung early church, early Christians. Ganyan ang nangyari niyan. Hanggang nagpakita si Jesus sa kanya doon sa road to Damascus, kaya na-convert siya. So dito naman, ginamit naman ng Panginoon yung mga Muslims. Sabi, ano? Ngayon naman, si Ate Nets naman ang magbabasa nito. Ate Nets. Mahaba ba, Ate Nets?
Hindi, medyo malabo lang yung mata. It is you, said the adherents of the old creed, addressing the Lutherans, who have brought this scourge upon us. It is you who have unloosed these angels of evil. They come to chastise you for your heresy. You have cast off the yoke of the Pope, and now you must bear the yoke of the Turk. Not so, said Luther. It is God who has unloosed this army, whose king is Abaddon the Destroyer. They have been sent to punish us for our sins, our ingratitude for the gospel, our blasphemies, and above all, our shedding of the blood of the righteous. Sabi ano, Doctrine of Protestantism. Ikaw naman, Kuya Pipes. There would have been no Protestantism had there been no Turk. Sconnet Oster, Islam Reconciled. I have this book. May libro ako nito. Napin mo, tingnan mo para i-share mo yun sa amin. Ikaw Page naman 72. lead ng study natin. Manipis lang yan eh. Sige. In the 16th and 17th centuries, support and encouragement for Protestantism and Calvinists were one of the fundamental principles of Ottoman policy. It's from Halil Inalcik, The Heyday and Decline of the Ottoman Empire in the History of Islam. Nawala din yung ano, bumagsak din yung Ottoman Empire pagkatapos ng mission nila. That's it na. No? Oh. Pero yung Muslim, hanggang ngayon malakas sila sa Europe. Oo. Pero yung role nila sa gawain ng Panginoon, tapos na. Ang kailangan nila ngayon, kung paano itong Christianity mag-reach out sa kanila. Through the message of Revelation chapter 9. Kaya lang, hindi ko alam kung, parang bihira ko rin kahit sa simbahan natin, hindi ko masyadong naririnig itong pinag-aaralan itong ganito. Ang challenge sa Christianity, ang nangyayari, Kristiyano sa Kristiyano ang laging nagkakaroon ng mga tinatawag na diskusyon. Yung mga Muslims, medyo maiilap sila eh. Pagdating sa mga diskusyon, katulad yung salesman na Muslim na salesman ko, siya tsaka yung isa, dalawa silang Muslim eh. Hindi sila talaga open para makinig. They're not open to discussion. They will evade. Talagang iiwasan nila yung dialogue. Ngayon, pag sila magsasalita, makikinig ka lang. Ayaw nilang entertain ng mga ibang magsasalita. Sila lang ang magsasalita. Yun ang problema. Challenge talaga yan. Pero dapat malaman nila na bahagi sila sa gawain ng Panginoon. Oo. Binablock agad nila eh. Parang ganun din yung training nila. Katulad sa Saksi ni Jehovah. Di ba? Saksi ni Jehovah, makikinig ka lang. Hindi ka pwede magsalita. Ganun Sige, din ang mga Muslim. pakituloy nito. 2 and 3, tapos si Kuya Rapi sa 4 and 5. Sino to ako? We learned that God cannot protect apostate Christianity and He allowed Islam to punish them. We learn the true origin and purpose of one of the world's great religions, that is Islam. Tuloy? Kuya Rapi. Number 4, we learn what to expect when the 4 angels are fully loosed. Number 5, we learn that God in His providence had the prophecy of the 6th trumpet fulfilled in 1840 to give momentum to the Advent movement. This fulfillment helped verify the day, year principle. So dun lang sa 1 hour, 1 day, yung nakita natin, pinapakita ng Panginoon yung accuracy ng kanyang salita,
yung kanyang timing, kasama yung color coding. Hindi talaga mga kapatid, ano? Yung 150 years tapos 391 years and 50 days yung accuracy. So mga kapatid, dito natatapos yung ating study dito sa 6th trumpet, 1 to 6th trumpet. So bago yan, papasok naman tayo ng Revelation chapter 10, kung paano ngayon i-revive ng Panginoon yung trinample down ng little horn, yung the truth of the sanctuary. I-revive niya yun. Ano naman ang timing dun? May kinalaman sa 1,260 years tsaka 2,360 years yung cleansing of the sanctuary. So dito mga kapatid, sa mga makakapakinig nito, nawa ang pagpapala at paggabay ng banal na Espiritu, magkaroon tayo ng masisinang pag-aaral. Ito lang yung mga nakita, yung pag-aralan natin dito na present dito, ito lang yung nakita natin dito. Marami pa mga liwanag ang Panginoon sa chapter na ito. So sa susunod, papasok tayo sa Revelation chapter 10. So sa pagtatapos mga kapatid, tayo ay manalangin bago tayo mag-discuss para ma-off na natin ito. Sa mga makakapakinig nito sa YouTube, pagpalain tayo ng Panginoon. Let's pray. Ama naming banal, salamat Panginoon sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin upang pag-aralan ang Revelation chapter 9. Tulungan kami na magbigay pa ng oras na patuloy kayo ang aming makilala, na sa lahat ng aming sitwasyon, sa buhay, pamumuhay, at liwanag na inyong pinagkaloob sa amin, kami ay patuloy lumago sa biyaya at karunungan namin, Panginoon Jesus. Sa inyong mga anak na nandito ngayon at inyong mga anak na makakapakinig ng pag-aaral na ito, kayo ang patuloy maggabay sa ngayon sa inyong pangako ng banal na Espiritu o siya maggabay sa amin sa lahat ng katotohanan. Salamat Panginoon, yung accuracy ng timing, ng panahon, ng oras, pati yung mga kulay ng description ng inyong ibinigay sa inyong lingkod, ay patuloy niyong ipinahayag upang kami ay patuloy na tumibay, lumakas sa pananampalataya sa katotohanan ng inyong banal na salita, ipinahayag sa mga propeta at tinupad ng kasaysayan. Salamat Panginoon sa pagtugon niyo sa aming panalangin, pagpatawad sa aming mga kasalanan. Tangi Panginoon, dinadalangin namin ang inyong lingkod, aming kapatid, si Brother Lowen. Patuloy niyo siyang hipuin ang inyong kanang kamay ng kagalingan. At ang kanyang paggaling ay isa pang magiging makapangyarihang patotoo na inyong dakilang pag-ibig at paghahayag ng inyong kalooban. Ganon din si Robert. Patuloy siyang gamitin sa inyong gawain sang-ayon sa spiritual na inyong pinagkaloob sa kanya. Ganon din si Kuya Rafi, si Ate Nets, kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang patuloy na pagbabahagi ng mga liwanag na kanilang mga natututunan. Ganon din si Kuya Piper at ang bawat isa sa amin, lahat ng mga kapakinig nito. Kaming lahat ay nagagalak sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya, sa inyong awa, kaligtasan, kapatawaran na aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin. Papuri, kaluwalhatian ay binabalik namin sa inyo sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, off muna natin yung recording. God bless us all. Bye-bye. Yung PowerPoint nito,